Ang kwento na ito ay tungkol sa mga piling tao sa mundo na nagawang gisingin ang kanilang mga kapangyarihan. Isa dito ay si Shu na bukod sa sariling kapangyarihan ay may espesyal pa itong kakayahan na wala sa iba. Nagsimula ang kwento ng sanggol pa lang si Shu at daladala siya ng kanyang ina na parang may tinatakasan sila. Habang kinakantahan si Shu ng kanyang ina ay lumabas mula sa isang bahay ang isang ginang na si Lin. Inaniyayahan ni Lin ang ina ni Shu na pumasok sa loob ng kanyang bahay sa pag-aalala na din na baka magkasakit ang dala nitong sanggol. Pinahawak muna sa kanya si Shu at nagpaalam ang ina ni Shu na bibili muna umano ng gamot. Nakita niya ang walnut-shaped na pendant kay Shu at pagkalingon niya muli sa ina ni Shu ay bigla na lang itong nawala. 18 taon ang makalipas habang nasa isang festival sila Shu at ang inampon nitong si Xiaoyu ay napadaan sila sa isang fiery show. Dahil nahihirapan sila na mapanood ang nagtatanghal ay hinila ni Shu si Xiaoyu at pumunta sila sa harapan. Nang matatamaan na si Shu ng apoy ay napansin niya na parang huminto saglit ang mga tao at may nakita siyang isang espada. Nagliwanag ang kanyang pendant na walnut na naramdaman niya din. Habang patuloy ang kanilang panonood ay napapaisip na siya na parang hindi na isang mahika ang ginagawa ng nagtatanghal kundi isa na itong likas na kapangyarihan. Matapos ang palabas ay naisipan ni Xiaoyu na puntahan sa backstage ang nagtanghal at baka umano turuan sila paano nito ginagawa ang mahika. Dahil gusto din itong malaman ni Shu ay pumayag siya sa gusto ni Xiaoyu at nagpunta sila sa backstage. Nakita nila dito ang nagtanghal kausap ang ibang tao nang bigla itong binaril ng pampatulog kaya napasigaw si Xiaoyu dahilan para makita silang dalawa ng mga ito. Nagdahilan na lang si Shu na nawala umano sila habang hinahanap ang CR. Pagkalabas nila ay sinalubong naman sila ng isang lalaki at tinanong sila nito kung ano umano ang kanilang nakita sa loob ng backstage. Nagpakilala itong si Jiwei ngunit hindi ito sinagot nila Shu at iniwan lang nila ito. Habang papalayo sila kay Jiwei ay napaisip si Shu sa mga nakita nila sa backstage. Pagkauwi nila ay naabutan nila si Lin na may iniinit na gamot para kay Mr. Lee. Pagkapasok nila ng bahay ay napanood nila ang mga hindi normal na pangyayari na nakuhanan ng kamera. Magluluto sana si Shu ng noodles ngunit mas gusto ni Xiaoyu ng instant noodles dahil hindi nito gusto ang luto ni Shu. Dahil dito ay napilitan si Shu na lumabas para bumili ng instant noodles. Habang naglalakad papunta sa tindahan ay naalala niya muli ang mga araw na mga bata pa sila ni Xiaoyu at ang palaging pagtakas ni Xiaoyu sa ampunan para puntahan siya dahil gusto siya nitong makasama. Nang papatawid na siya ay nabangga naman siya ng isang truck. Habang nakahiga at duguan ay biglang nagliwanag ang pendant at pinalutang siya nito. Nabiyak ito at may liwanag din na unti-unting dumadaloy sa kanyang mga ugat. Pagkabagsak niya ay papalapit naman sa kanya ang kinakabahan na driver ng truck. Napansin niya na parang wala siyang nararamdaman na kahit anong sakit sa katawan kahit nabangga siya. Nang mapansin niya ang driver ay bumangon siya kaagad para humingi dito ng kabayaran para sa natamo niyang pinsala. Ngunit natakot naman ang driver at napagkamalan siyang isang multo kaya dali-dali itong sumakay ng truck at mabilis na umalis. Simula ng mga oras na ito ay may nakikita na siyang mga numero sa itaas ng tao na nakakaharap niya. Pagkauwi niya matapos ibigay kay Xiaoyu ang binili niya ay naligo muna siya at napansin niyang wala din siyang mga sugat na natamo sa kanyang katawan ngunit may napansin siyang nagliliwanag sa kanyang palad. Habang nasa kanyang silid at pinagmamasdan ang kanyang palad ay may biglang lumitaw na power system sa kanyang harapan. Nakita niya dito ang mga numero na galing sa pangalan ng mga taong hindi niya kilala. Dito lang niya naalala ang mga numero na nakikita niya sa mga tao. Nalaman niya na nadadagdagan ito sa bawat negatibong emosyon ng isang tao sa kanya kaya naisip niya kaagad na nagising niya na ang kanyang kapangyarihan at parang isa siyang Demon King. Dahil may lottery din sa system na ito ay ipinangtaya niya ang mga nalikom niyang puntos. Nagawa niyang manalo ng isang mansanas at nang kagatin niya ito ay nakaramdam siya ng ginhawa sa kanyang katawan. Sinubukan niya ulit ito ngunit palagi na siyang talo hanggang sa huling taya niya kung saan nanalo siya ng lyrics ng isang kanta. Kinanta niya ito at habang nakapikit siya ay may liwanag na nagtitipon sa kanyang mga kamay. Pagkadilat niya ay nagulat siya na nagbago ang hitsura ng paligid. Ito pala ang kanyang celestial map at nagagawa pa din niyang makausap si Xiaoyu. Napansin niya na naiinis na sa kanya si Xiaoyu kaya sinamantala niya ito para patuloy na madagdagan ang kanyang puntos. Habang kumakain at nanonood ng TV ay may bigla siyang naramdaman. Nakita nila sa balita na may kasalukuyang sunog na nagaganap na malapit lang sa kanila kaya lumabas si Shu para tingnan ito mula sa bubong ng bahay nila. Nakita niya ang dalawang tao at namangha siya sa taas ng mga talon ng mga ito. Habang papalapit ang mga ito sa kinaroroonan ni Shu ay kinuha kaagad ni Shu ang dried radishes. Nang pababa na si Shu ay naabutan siya ng mga ito kaya nang tinanong siya ng mga ito kung ano ang ginagawa niya sa bubong ng bahay ay idinahilan niya na kumuha lang umano siya ng dried radishes.
Hindi naramdaman ng mga ito na isa ng awakened si Shu kaya pinabayaan na lang ng mga ito si Shu. Ilang sandali lang pagkapasok ni Shu ay may bumagsak na lalaki sa harapan ng kanilang bahay. Nang nilapitan nila ito ay ito pala ang nagtanghal sa fiery show na si Liang. Naisip ni Shu na baka ito ang salarin sa naganap na sunog kaya hinahabol ito ng mga lalaki na nakita niya din kanina. Matapos niyang banggitin ang mga babayarin ni Liang sakaling gamutin nila ito ay lumitaw ang numero sa ulo nito kaya nalaman din niya kaagad na nagpapanggap lang ito na walang malay. Sinamantala niya ito para madagdagan ang kanyang puntos hanggang sa napilitan na itong bumangon. Nang mahawakan ni Liang si Shu ay sinubukan nito na sunugin ang braso ni Shu ngunit nagulat siya na hindi tinatablan si Shu. Kahit paulit-ulit niya na itong sinubukan ay ganun pa din ang nangyayari. Dahil dito ay sinabi na lang ni Liang na nagbibiro lang umano siya at katapos ay pinaalis na lang siya ni Shu. Pagkapasok ni Shu sa kanyang silid ay sinubukan naman niya na bumili ng isang celestial fruit. Matapos niya itong lunukin ay muli na naman siyang napunta sa kanyang celestial map. Pagkabalik niya ay nagawa niya ng buhatin ang kanyang higaan ng walang kahirap-hirap. Kinabukasan habang nagbebenta siya ng itlog ay dumaan dito ang kanyang mga kaklase. Sinusubukan ng isa dito na si Leo na asarin siya ngunit si Leo tuloy ang naaasar sa mga sinasagot niya. Nagawa ni Shu na mapapayag si Leo na bilhin ang mga natitira niyang tinda. Para hindi makapagbayad si Leo ay naisip nitong ibayad ang VIP card na dala nito at magkunwari na walang perang dala. Ngunit biglang dumating dito ang isa nilang kaklase na si Chengxi at pinahiram ng pera si Leo sabay naramdaman din ni Shu na isang awakened na din si Chengxi. Habang nasa silid nila ay tiningnan ni Shu ang bawat level ng isang awakened. Base dito ay masasabi niyang nasa level F pa lang siya. Dumating dito ang isa nilang kaklase at ipinaalam sa kanila na may isa silang kaklase ang awakened na at ito ay si Liki. May mga dumating din dito na mga tao para asikasuhin ang katulad ni Liki na isang awakened. Sinundan ni Shu ang mga ito papunta kay Liki at nakasalubong niya si Chengxi na tinatago lang ang abilidad nito. Nang makarating sila sa taas ay susubukan na sana ni Liki na ihulog ang nakaaway nitong guro. Dito na nakialam si Shu at dahil na-distract na si Liki ay dito na ito napigilan. Pagkabalik niya sa kanilang silid ay saktong sisimulan na ang blood test para sa mga mapapabilang sa Dao Yuan class at dahil dito ay siya na din ang inuna na kuhanan ng dugo. Pagkauwi niya ay nakita niya si Jiwei na katatapos lang kausapin ni Lin. Nang magkasalubong sila ay nakipagkamay ulit ito sa kanya ngunit hindi na naman niya ito pinagbigyan. Kinabukasan ay pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase ang pagbabalik ni Liki at ang isasagawang Dao Yuan class sa kanilang eskwelahan. Nang mapag-usapan nila ang mga posibleng awakened sa kanilang klase ay nabanggit ni Leo na posibleng si Shu lang ang walang pag-asa dito dahil sa pamumuhay nito. Ngunit inasar lang sila ni Shu sa mga isinagot nito sa kanila. Pagkaumpisa ng klase ay dumating dito ang kanilang guro kasama ang guro sa Dao Yuan class na si Zaifei na siya ding ilang beses nang naka-encounter ni Shu. Isa-isa nang tinawag ang mga estudyante na kasali sa listahan at para sa huling estudyante na tinawag ay nagulat sila na si Shu ito. Isang araw ay may transfer student sa kanilang klase at kabilang din sa Dao Yuan class. Ito ay si Shui na bagong katabi ni Shu sa upuan dahil nagpresente si Ling na lumipat ng upuan. Pagsapit ng gabi ay nag-umpisa na ang kanilang klase sa Dao Yuan class. Unang itinuro ni Zaifei ay ang tungkol sa sodium-potassium alloy na ginagamit para sa pagtest ng dugo. Naayon din kay Shui ay pwede nilang magamit para makalika ng sariling sandata. Dagdag pa ni Zaifei na kapag ihalo ang sodium-potassium alloy sa dugo ng isang tao ay malalaman ang level nito base sa magiging resulta na kulay. Nang sinubukan sa kanilang lahat ay napag-alaman nila na isang level F lang si Shu dahilan para ituring siya ng mga kaklase niya bilang pinakamahina sa kanila. Ngunit hindi ito iniintindi ni Shu at nagagawa pa niyang mangasar. Pagka-uwi niya sa bahay ay nakita niya sa system na may bago na naman siyang item at ito ay ang Stinky Tufo. Sinubukan niyang laruin ang Wheel of Fortune at nanalo siya ng isang papel na biglang pumasok sa ulo ni Xiaoyo. Napagtanto ni Shu na baka na-awakened na din si Xiaoyo dahil may nakikita na din ito na celestial map. Ngunit napapaisip si Shu kung bakit kabaliktaran sa kanya ang celestial map ni Xiaoyo. Dahil sa masamang amoy ng tofu na hindi niya maiwasan at sa dami nito sa kanyang inventory ay naisip niyang ibenta ang mga ito para mapagkakitaan niya. Kinabukasan pagkalabas niya para magbenta ay nakita niya si Mr. Lee na nagsasanay ng swordsmanship. Inalok siya nito na turuan siya ngunit tinanggihan lang niya ito. Dahil sa mga negatibong emosyon ng mga tao sa kanyang tinitinda ay nadadagdagan din ang kanyang puntos. May isang tao ang bumili sa kanya at nasarapan ito kaya sinubukan na din ito ng ibang tao dahilan para dumami kaagad ang kanyang benta. Sa galing niya sa pangaasar sa kanyang mga kaklase ay araw-araw niya itong sinasamantala para makalikam ng maraming puntos.
Isang gabi ay bumili siya uli ng celestial fruit,